Hello guys, sa video po natin na ito guys, no, may ipakita po tayo na ato ino guys, sample form validation, di ba? So halimbawa, ah, di ba name, halimbawa pangalan natin, halimbawa email. I-submit ko yan, lumabas yung pangalan ko, email. Pero yung hindi na-submit guys, ano yung sabi sa age? Sabi niya age is required, di ba? Tapos halimbawa gender is required, no? So sa kaso diyan, hindi ko tinapos. So, ginger is required. Control S lang natin. So, refresh natin guys, no? Ayun. So, tapos, balik lang. Tapos guys, halimbawa, no? Halimbawa, wala tayong sinubmit. Ganyan. Okay, balik lang natin, no? Walang sinubmit. Halimbawa, pangalan ulit, age is 89. Pag submit natin guys, yung pangalan yung data dito, yung 89, tama. Tapos, pero sa kaso, email is required. May error din. Gender is required. So, di ba? So, masaya yung gagawin natin ngayon, guys. Yung tanong is, paano natin yan gagawin? Okay? So, punta tayo sa code. Ito yung code, guys, no, na bumubuhay natin, no? Actually, ito yung code talaga. So, this is the sample form validation. Yan. Tapos, required field, mga ganyan. Di ba? Pero, guys, sa kaso dito, magtanong kayo sa hindi, no? So, kung kukunin ko itong code na ito ng PHP, no? PHP, tama? Kukunin natin yan si PHP. Kukunin natin yan. Tapos, kukunin natin yan. Okay, so kunin natin yan lahat guys, no? So, back from scratch tayo. Kukunin natin yan. Kunin natin. Dito, gender. Ayan. So, control S lang natin. Pansinin kung ano mangyayari, no? So, undefined variable. Okay lang yan guys, no? Kasi nga, undefined. Kasi ini-echo na natin sila dito. Name, email, age, comment, gender. Pero hindi sila namubuhay kasi nga wala yung PHP code. Tama? So, yun yung kaso dyan. So, wag kayo mag-alala, no? Guys, kung nahirapan kayo dito, pwede nyo naman yung kopyahin. Pero kung gusto nyo, i-comment nyo lang kasi nga, hindi ko lang i-delete yan guys, no? Okay lang yung error dyan kasi nga, 47, 49, hindi yung nadidefine. Diba? 5 yan na item, diba? Name, email, age, comment, gender, hindi natin yan binubuhay. So, paano natin yan gagawin, diba? So, yung na-demo naman natin kanina, which is tama naman. So, ngayon, balik tayo sa code. Kasi nga, ito yung HTML talaga na pure, no? This is the form validation. So, parang ganyan. Ayun. So, tapos, asan yung isa kanina? Yan yung isa. Okay. So, para makita natin, no? So, ano sa palagay nyo yung gusto yung mangyari dyan? So, lakihan natin yung code, no? Yan yung ano natin, di ba? Sample lang, no? Yan yung ano natin. So, halimbawa, palitan ko yan ng our demo o form, di ba? Halimbawa lang. O, di ba? Self submit form. Okay? Kasi nga, self submit form, guys, kasi nangyayari dito, hindi pa tayo kumukonek ng database, no? So, ganito yung ibig sabihin dito, guys. Submit tayo dito, lalabas yung results dito, okay? So, parang ganon. So, paano yan? Okay, so magandang tanong. So, una natin gagawin, open tayo ng PHP, no? Okay, PHP. Okay. So, pagkatapos ng PHP, guys, di ba napapansin natin, di ba mayroon tayong name, may email, age, comment, saka may gender. So, long story short, mag-initialize muna tayo ng variable. So, comment tayo, initializing variables. Okay? So, initialize lang tayo ng variables. Bakit? Kasi kung hindi natin sila i-define, guys, parang hindi sila nabubuhay. Parang, kung sa construction ito yung ginagawa natin, pero walang materials. 'Di ba? So, empty sila. Empty yan. So, kailangan natin i-initialize. Okay? So, long story short, paano yung initialize natin? So, una nating i-initialize is $name. Okay? Tapos, ganyan lang. Tapos ni name, ano ulit? Mayroon tayong, we have email. Dollar ulit, email. Tama? So, email. Tapos, ganyan ulit. Age, tama? No? Edad, no? Okay, so dollar pa rin. Age.
Tama? Tapos, we have comment. Pwede natin yung wala yung comment, pero sa kaso dito, dito guys, mayroon, no? So, dollar, ano pa? Comment. Okay? Tapos, yung last guys, initialize natin, dollar, yung gender, di ba? So, gender yan. Pagkatapos guys, para totono talaga yan, equals. Empty of array yan guys, no? Array yan guys, pero empty lang sila, no? Walang parameter dito, ha? Initialize natin yung variables, empty lang yan, okay? So, empty sila. Very good. So, pagkatapos dito, kasi nga may email na ito, kasi ito yung tatawagan natin guys. Yan yung tatawagin natin. Kasi name is name. So, yan si name, no? Walang dollar na guys, nomatic na yan. Pag name, email, yan na yan. Okay? Pagkatapos guys, kasi nga, di ba kung isa-submit natin yung form, kailangan mag-error siya. Name is required, email is required. So, long story short, dalawa yung i-initialize natin. So, unang-una, very good na tayo guys. Mayroon na tayong variables, which is name, email, something. Pangalawang, array yan, array empty, no? Pagkatapos guys, pwede tayong maglagay ng dollar name, tapos mayroon tayong error, no? Equals, sino pa yung kapatid niya? Dollar pa rin, email, pagkatapos, So, error yan, tama? Pagkatapos, dollar pa rin, pagkatapos, we have age, tapos, lagyan natin ng error yan, no? Kung may error tayo, di ba? Pagkatapos, yung comment, okay na yan, walang error kasi hindi natin yan i-error. Pagkatapos si gender, okay? Specific yung spelling natin, no? Array pa rin yan, guys, pero empty yan. Okay? Array siya, pero empty. Okay, so kung napapansin ninyo, tapos na yung pag-initialize natin ng variables. So, magko-code na tayo. Okay? So, ang tanong is, paano natin siya i-code? Magandang tanong. So, ito na yung bubuhay sa code natin. So, if statement guys, no, if. So, we have parentheses, curly brackets. Tama? So, if guys, dito guys, if yung server natin guys, $server, $_server, malaki yan. Tapos, square bracket, no? Yung square bracket, yung ilalagay natin dito is na mayroon siyang request method, no? So, request. Pwede natin palakihin guys, no? So, $server, mayroon siyang request. Request _method. Tama? So, method specific tayo guys, no? Ano yung server natin na request method niya? Is equal to post. No? Okay? So, equal to post. Yan. So, kung mayroon na siyang post na method, so, ano yung gagawin natin? Okay? So, yung gagawin natin, if statement, parentheses, curly brackets. So, sa if guys, isa ulit na parentheses guys, no? Tapos sabi natin dito, kung si $_post, no? Or malaki yung post natin, kung si $post, tapos square bracket, ano yung square bracket natin? Di ba yung una natin na variable is name? So, yung name, kung yung name na yan guys, kung halimbawa empty yan, so empty daw si name, halimbawa wala ngang name kasi nga wala siyang dinadial na name, tama? So yung ibig sabihin dyan, kung yung name dyan is empty, so sabihin natin na $name, di ba? Name tama? Name yan. So yung error natin, kasi nga nakukuha na natin yung name kasi dito yan, okay? So yung dyan sa dollar is, sabi po dyan, name is required. Okay? So, name is required. Okay? So, parang ganon. Okay? Name is required. Okay? Tingnan lang natin yung recording natin, no? Kasi nga, malapit-lapit na. Okay? So, name is required, no? So, yung server kasi natin, guys, self-submitting for ito, yung server natin, mayroon siyang request method na post. Tapos, ayun na, sabi na natin, if empty yung post, ano yung post? Yung name na variable dito, kung empty daw yan, empty